Ang Ancestral Hall ay kasing sira-sira din. Dumating ang mga matatanda at bata isa-isa. Nakita ang malawak na bukas na pinto ng Ancestral Hall, kakaiba ang pakiramdam ng village chief. Ang pinto, bakit bukas? Pumunta siya para tingnan kung sino ang napaka-bold at lumabas na grupo ni Piang. Kayo pala, naguluhan ang matanda. Lu Qing, Shang, ano ang ginagawa niyo dito? Awkward na sumagot si Guantong, village chief. Kami, si Piang, bilang isang prangka na tao, ay sinabi ng walang paligoy-ligoy, aayusin sana namin ang spirit barrier, pero nalaman namin na basag pala ito. Mayroon ba kayong blue crystal stone sa nayon? Gagawin ko ang isa. Narinig ito ng maliit na bata na chef, sobrang saya niya. Kuya, kaya mo ba talagang gawin yan? Ang ganitong uri ng blue crystal stone ay nasa West Warehouse. Lumapit si Piang at ginulo ang buhok ng maliit na lalaki. Nakuha ko. Kayo, manatili lang kayo dito muna. Pagkasabi niyon, kumaway siya at umalis na parang talagang hahanapin ang spirit stone. Aalis na ako. Babalik ako mamaya. Samantala, isang grupo ng mga tao ang lihim na lumabas ng nayon at nasa kalahati na ng daan nang makita nila ang kakaibang demonic aura. Isang grupo ito ng mga demonyo na nagtatago. Nagkagulo sila, sumisigaw, pagkain. Pagkain sa unahan. Sobrang gutom ng mga demonyo na halos tumulo na ang laway nila. Ang tagal na rin simula nang makakain kami ng karne ng tao. Nanginginig ang mga taga-nayon. Mga demonyo. Isang binata ang sumulong, nakatayo sa harap ng grupo. Huwag kang mag-alala. Kilalang kilala niya ang mga demonyo na ito. Malakas niyang sinabi, ang mga ito ay mountain spirit imps, lubhang malupit. Gusto nilang manghuli ng tao, ngunit limitado ang kanilang attack power. Isang maliit na demonyo na may sibat ang sumugod, sinusubukang makakuha ng mabilis na saksak. Walang kahirap-hirap itong sinipa ng binata na lumipad, na lubos na humanga sa matabang boss at sa iba pa. Nagbayad ako ng malaking halaga para sa bodyguard na ito upang linisin ang mga maliliit na demonyo na ito. Dapat ay parang paghiwa ng mantikilya. Ngunit hindi lang isang demonyo ang nandoon. Tumalon pa ang isa, walang pakialam nang ngumiti ang batang bodyguard. Tulad ng dati, sumipa siya, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Ang scythe ng demonyo ay nababalutan ng tomato sauce. Nangangiwi sa sakit ang batang bodyguard. Nako, masama ito. Agad na bumaba ang pag-asa ng taga-nayon. Hinawakan ng batang bodyguard ang kanyang sirang binti. Minamaliit ko ang kalaban. Ang demonyo ay nakahandusay sa lupa, tumatawa ng baliw. Ngayon lang niya napagtanto na hindi siya kalaban. Ang mga imp na ito ay mahina ngunit lubhang malupit. Minamaliit ko sila, huwag mo nang bigyan ng isa pang pagkakataon. Hindi man lang nagkaroon ng lakas ang mga taga-nayon para lumaban. Wala na ba talaga tayong pagpipilian? Dahil isa pang hukbo ng mga demonyo ang pumulibot sa kanila sa bundok. Bawat isa ay armado, ang kanilang aura ay lubhang nakakapigil. Ang kanilang mga numero ay lubos din na nakakapanlumo. Malupit silang tumawa, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na sumugod. Parang nasipa ang pugad ng mga bubuyog. Ang mga taga-nayon ay nakatayo lang doon, nagyelo. Wala nang paraan upang tumakas. Nagsimula ang isang human massacre. Umalangaw-ngaw ang mga iyak at sigawan kung saan-saan. Kasabay nito, sa Ancestral Hall, umiinit din ang kapaligiran. Ang mga matatandang taga-nayon ay nagsisimula ng maging balisa. Kahit isang Talisman Formation Master ay hindi direktang makakagamit ng hilaw na ore para makagawa ng Guardian Talisman. Tiyak na nagsinungaling ang binata na iyon at tumakas. Nakatayo pa rin ang matanda, nakatingin sa labas ng pinto, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Siya ay isang bisita, may karapatan siyang umalis. Sana ay makapagpigil tayo hanggang ngayong gabi. Bukas, darating ang matanda kong kaibigan, si Master Ba. Nang sandaling iyon, narating sila ng mga tunog ng pagpatay. Takot na takot ang mga babae at bata na halos maihi sila. Anong nakakatakot na tunog iyon? Ito ang mga demonyo na dumating mismo sa kanilang pintuan. Nakakatakot silang tumawa at tumalon na parang mga pulaka, gumagawa ng nakakadiring tunog gamit ang kanilang mga bibig. Isang grupo ng mga demonyo ang nag-target sa mas mahihinang kababaihan, ngunit hindi ganoong klaseng babae si Lu Qing.
Malamig siyang sinabi, masyado kayong mabagal. Ang Demon Horde ay nagngangalit at nag-iingay, Ken. Ket. Pagkatapos ay winisiwas nila ang kanilang mga palakol at martilyo na parang baliw. Mabilis na umiwas si Lu Qing. Mabilis din kumilos si Guantong, umaatake gamit ang kanyang sumasabog na walkover. Ang walkover na iyon ay maaaring maliit tingnan, ngunit malakas ang impact, na nagpapapikit sa mata ng demonyo sa sakit. Ang dalawang demonyo ay nakakuha ng espesyal na paggamot mula sa dalawang babae. Umubo sila ng tomato sauce sa sakit, namamatay dahil sa kababaihan. Anong paraan para mamatay? Ang mga mata ni Li Qing ay matatalim na parang kutsilyo, at mahusay siyang nagutos, kumilos. Huwag isipin na walang silbi siya dahil lang sa suot niya ang maid outfit. Hiniwa ni Li Qing ang ilang demonyo sa dalawa. Hindi man lang nagkaroon ng oras ang mga demonyo na tawagin ang kanilang mga ina bago maglaho. Matapos ang isang walang bahid na galaw ng Twin Sword, hindi napigilan ni Lu Qing na magulat, hindi masama ang koordinasyon. Lubos ding nagulat si Guantong at tuwang-tuwang sinabi, Lu Qing, ang orihinal na dai ni Master ay nagpapalakas sa atin. Sa ngayon, maingat na sinabi ni Li Qing, huwag munang magsaya. Ang estado ay hindi pa, bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang dambuhalang halimaw ang lumitaw, mas malala kaysa sa kanilang inaasahan. Ang dalawang babae, na walang takot, ay sumugod para sa close combat. Ang desperadong iyak ay umalingaw sa kalangitan. Ang mga bangkay ng maliliit na demonyo ay nakakalat sa lupa. Walang awa ang sibat ni Li Qing, tumatagos sa mga demonyo, na nagdudulot ng pagkalat ng kanilang bituka. Isa pang maliit na demonyo ang nagpakamatay kay Li Qing. Nakita ng Death God ang sitwasyon at napagtanto na ang basta-basta na pagputol at paghawi ay hindi ang pinakamahusay na diskarte. Masyadong napakarami ang kalaban, kaya nilang ibaon sila sa dami. Mas marami sila kaysa sa inakala natin. Sa wakas ay naaalala ni Guantong ang kanyang matanda sa bahay. Sa antas ng dami na ito, nasa panganib ang Old Village Chief. Kailangan nating bumalik, ngunit hindi ganoon kadali tulad ng pagnanais. Tense na sinabi ni Li Qing, hindi tayo makakaalis. Nakatingin sa unahan, ang ama ng mga maliliit na demonyo. Mayroon siyang mga binti na parang poste at matatalas na pangil na tumutulo na parang talon. Hindi maitago ni Li Qing at Guantong ang kanilang pagkabalisa. Nandito na ang isang malaki. Nakita ang kanyang mga kasama na pinapatay, nagwala siya at umalangaw, pagkatapos ay sumuntok, isang sky-shattering blow. Buti na lang, umiwas siya. Bahagyang nailigtas ni Lu Qing ang kanyang sarili. Hindi inasahan ni Li Qing na ganoon kalakas ang lalaking ito kaysa sa maliit na demonyo. Ibinaling niya ang kanyang target kay Guantong. Hawak ni Guantong ang kanyang magical walkover at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang harangan, nanginginig habang sinasabi, ayos lang ako. Nang sandaling iyon, biglang may ideya si Li Qing. Pigilan mo siya, gagamitin ko ang penetrating wound technique para harapin siya. Sa pag-iisip nito, ginawa niya. Sumugod si Lu Qing ng sabik, gustong gamitin ang penetrating wound technique upang tumagos at tapusin ang Devil Beast Guyu. Ngunit hindi palaging panaginip ang buhay. Winasiwas ni Guyu ang kanyang kamay at bumagsak si Li Qing. Nagawa niyang panatilihing matatag ang kanyang sarili sa lupa, ngunit habang distracted siya, malapit nang sumuntok ang Iron Fist ni Guyu. Kung tumama ang kamao na iyon sa kanyang mukha, tiyak na hahanap siya ng ngipin sa lupa. Muling nakipagtulungan si Guantong ng perpekto gamit ang kalasag upang protektahan ang dalawang magkapatid. Kahit na nakaharap sila sa ama ng demonyo, medyo mahirap pa rin. Kailangan nating lumaban, ngunit mukhang hindi ito gumagana. Itinutulak sila pabalik paunti-unti ng suntok ng ama ng demonyo. Kailangan kong lumaban hanggat maaari dito. Kailangan kong magtiis hanggang dumating si Kuya Yipyang. Nag-aalala lang si Guantong sa mga nag-iisang matatanda sa nayon. Hindi, siya ay isang makina sa pakikipaglaban. Sana walang nangyari sa Old Village Chief. Sa panig ng Village Chief, nag-iisip siya ng may hinala, kakaiba. Bakit wala pa ang mga demonyo na iyon dito? Ang mga taga-nayon sa malayo ay nagkakatulong, nagpapasalamat sa langit.
Sinagot ng mga ninuno ang ating mga panalangin. Napakalaki ng bibig. Hindi pa nga siya tapos magsalita nang dumating ang isang grupo ng maliliit na multo. Tamang-tama. Tingnan mo ang kasuklam-suklam na malagkit na mukha niya. Hindi man lang magkakaroon ng oras ang village chief para magpalat ng kanyang lampin. Napalibutan sa Ancestral Hall, mukhang nasa masikip na sitwasyon tayo ngayon. Nanginginig ang old village chief na halos mahimatay habang hawak ang kanyang palakol. Sa wakas, nagpasya siyang sumugod upang harangan ang daan, isinara ang pinto upang protektahan ang mga kabataan. Napakagaling na village chief. Umiiyak ang mga taga-nayon sa kalungkutan, village chief. Sumagot siya, magtago kayo ng mabuti. Huwag kayong maging walang pakialam. Matatag siyang nakatingin sa mga demonyo sa harap niya. Mula sa kawali patungo sa apoy. Biglang lumitaw ang isang malaking demonyo na parang Diyos. Hindi inasahan ng village chief na ganoon kabila susulpot ang malaking lalaking ito. Mukhang napakasigurado niya sa sarili, direktang nag-uutos, matanda, nasaan nakatago ang kayamanan ng nayon na ito. Diretso siya sa punto, walang respeto sa kanyang matatanda. Sabi ng matanda, alam ko kung saan ito nakatago. Sabihin mo sa akin at hahayaan kitang mabuhay bilang aking alipin. Ang pagkawala ng kayamanan na iyon ay parang pagkawala ng nayon. Sumisigaw ang village chief, wala kang hinahanap dito. At hindi ako takot sa inyong mga bastos. Sumugod kayo sa akin. Nawiwindang ang malaking demonyo nang marinig iyon at inutusan ang kanyang mga alipors, huwag na. Agad na itinaas ng maliliit na multo ang kanilang mga sibat, handang hiwain. Ang matandang luya ang pinakamatalim. Nagpakawala ang village chief ng isang counter-attack. Huwag mo akong maliitin. Sumuntok ang matanda na nagpaikot sa mukha ng isang maliit na multo. Ang old village chief ay maaaring matanda na, ngunit may kakayahan pa rin siya. Tinuturuan niya ang mga maliliit na multo kung ano ang dapat. Nakita ito, tumatawa ng malakas ang maliliit na multo. Gustong-gusto lang ng mga tao ang maghirap ng walang dahilan. Ang suntok ay nagpahinga lang sa matanda. Hanggat mayroon akong palakol, paprotektahan ko ang nayon. Paprotektahan ko ang mundo ng tao. Lubos na hinamak siya ng demonyo na iyon at tinuwanan ang murang sandata. Umaasa sa palakol na iyan. Hindi pa nga nasasabi, 500 demonyong kapatid ang sumugod, handang ipadala ang matanda sa kanyang mga ninuno. Nagyelo ang matanda at madaling hinublot ng maliliit na multo ang kanyang palakol. Mayabang itong tumingin sa kanyang premyo, hindi man lang kayang magasgasan ng palakol na iyan ang balat ng sanggol. Napakahina ng sandata ng tao. Ngunit sa sandaling ito, naglaho ang old village chief na walang bakas. Nagulat ang demon boss. Baka nakatagpo tayo ng multo. May ingay sa likod niya na nagpaikot sa kanya. Walang iba kundi si Kuya Yipyang na bumalik ng mas malakas kaysa dati. Pasensya na, huli na ako. Katatapos lang gumawa ng Starstone. Ngayon ay maaari na niyang i-level up agad ang village chief. Hindi inaasahan ng village chief na babalik pala ang binata. Nauutol siya, hindi makapagsalita. Patuloy si Yipyang, ngayon ang oras para ipakita sa iyo ng tatay mo kung paano ito. Itinuro niya ang isang daliri. Agad na umikot ng ilang beses ang palakol ng village chief, pagkatapos ay matatag na huminto sa kanyang kamay. Lumitaw si Yipyang na parang Diyos at ang martilyo ay biglang naging astig din. Hayaan natin siyang matikman ang tunay na mapanirang kapangyarihan ng martilyo na ito. Naisip ni Goyo na nagbibiro si Yipyang. Mapahamak na kapangyarihan. Ang lucky dude na ito ay basta-basta lang nakakita ng mahina at maliliit na sundalo. Wala sa akin ang luma at sirang martilyo na ito. Sa pangkalahatan, patuloy lang siyang nag-uusap, hindi man lang napansin na malapit ng putulin ang kanyang ari. Walang mata ang mga talam at martilyo, at ang martilyo ay humihiwa sa bilis ng kidlat. Tapos, wham! Isang hampas lang at nahati sa gitna ang kanyang demonyo. Bahagya lang nakapag-ungol ng huling salita, wala nang silbi. Ang buong palabas ng martilyo na ito ay nagpatakot sa lahat. Hindi ito Hello Kitty, ha? Lahat kayong mga demonyo, lumapit dito. Gutom na gutom ang sandata ng tao na ito para sa aksyon. Anong di malilimutang debu?